Morning po, live na po tayo. Hallelujah, live na po tayo. May nuggets tayo ngayon. Mga reminders lang kung sino tayo, ano ang nasa atin, anong minana natin, ano ang ating ah, dapat matanaw. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you for your wisdom today. Hallelujah, Father. We bless you. We thank you. Dahil araw-araw, umaga at gabi, hindi tumitigil ang iyong pagbibigay ng iyong wisdom, ng iyong karunungan. Hallelujah. Salamat po sa mga nakikinig din, Ama, na sila lahat ay mapuspos ng karunungan mo sa umagang ito. We thank you for your love and your life in us. And because our righteousness is Yeshua HaMashiach. Siya ang aming karunungan, siya rin ang aming katuwiran, siya rin ang aming buhay at katauhan. Jesus Christ of Nazareth. We bless you, Father, in the righteous name of your Son, Yeshua HaMashiach. Amen. Angels of God, tuloy ang inyong trabaho. We dispatch you in Jesus' mighty name. Basahin po natin. Paalala, Efeso 1:17, pababa. Basahin po natin sa Tagalog. Gusto ko pong maalala natin kung sino tayo. Kasi marami pong hindi nakakaalala o maaaring hindi rin alam. Verse 16, sabi dito, Efeso 1:16, ay hindi ako tumitigil sa pagpapasalamat dahil sa inyo na aking binabanggit kayo sa aking mga panalangin. Verse 17, upang ipagkulob sa inyo ng Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo, ng Ama ng kaluwalhatian, Ama ng kaluwalhatian. Siya ay Ama ng kaluwalhatian. Yan ang gustong-gusto ko eh. Kung Ama siya, may mga anak siya. Ang anak niya kaluwalhatian. Sino ang anak ng Diyos? Kung Ama siya ng kaluwalhatian, hindi ba't anak niya kaluwalhatian? Dahil siya Ama. Sino mga anak ng Diyos? Sino ang mga anak niya? Hindi ba kaluwalhatian? Ang espiritu ng karunungan at ng pahayag sa pagkakilala sa Kanya, sa Diyos. Never mo makilala ang Diyos na wala kang kaluwalhatian dahil ang Diyos ay kaluwalhatian. Ang DNA ng Diyos ay kaluwalhatian. Kaya pwede sabihin na anak ako ng Diyos. Pero hindi nakikita, nahayag ang kaluwalhatian, hindi nahayag ang mga lahi ng Diyos sa mundo. Verse 18, yamang naliliwagan ng mga mata ng iyong puso upang malaman niyo kung ano ang pag-asa sa kanyang pagtawag, kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian. Kayamanan ng kaluwalhatian ng kanyang pamana sa mga banal. Ang kayamanan ng kaluwalhatian ng Ama ng kaluwalhatian ay hindi po mahayag kung hindi po ito sa mga banal. Pamana po sa mga banal. Kahit na ang kaluwalhatian po ay nasa Kristiyano na, hindi po niya magagamit ang mana niya, hindi niya mahayag ang mana niya kundi siya maniwala na siya binanal. Itong mga paalala na ito ay mabigat sa mga nakasanayan na sila tao lamang likas na makasalanan. Ngunit hindi lang po yan. Ano ang sinasabing pamana niya sa mga banal? Kayamanan ng kaluwalhatian. Malalaman natin sa sunod. Verse 19, at kung ano ang dakilang kalakhan ng kanyang kapangyarihan sa ating nagsisampalataya ayon sa gawa ng kapangyarihan ng kanyang lakas. Ayon sa gawa ng kapangyarihan ng kanyang lakas. Kung nagsisampalataya po tayo, naminana natin ang kalakihan ng kaluwalhatian at malalaman kung nagsisampalataya nga tayo dahil ito'y mahayag. Ngunit mahayag lamang ito sa mga banal. Kalaban po natin, hindi banal. Oras na kumampi ka sa kanya na ikaw likas na makasalan, kakampi ka po niya. Dahil siya po ang pumapatay, siya po nagbibigay ng kasalanan. So pag sinabing makasalanan ka pa rin,
Ang tatay mo pa rin Diablo. Dahil ang Diablo ang author ng kasalanan. Tumanggap ka na kay Kristo, ngunit sasabihin mo pa rin lakas ka makasalanan. Itong kalulatian na ito, kasaganaan ng kalulatian na ito, na pinamana sa mga banal ay hindi po makikita sa ating katawan. Kaya nagtatravel pa rin ang kapaligiran, namimigati. Ito ang gusto ko, verse 19 to 20. At kung ano ang dakilang kalakhan ng kanyang kapangyarihan sa ating nagsisisampalataya ayon sa gawa ng kapangyarihan ng kanyang lakas na kanyang ginawa kay Kristo. Nang ito'y kanyang buhaying maguli sa mga patay at pinaupo sa kanyang kanan sa sangkalangitan. Itong kapangyarihan na ito ng Diyos na actually minana ng mga banal ay ito mismong kapangyarihan na ginamit ng Diyos Ama para buhayin si Kristo mula sa patay. Wala pong makakabuhay kay Kristo kung hindi po ang kapangyarihan na ito ng Ama. Dahil hindi po tao lamang ang binuhay niya. Si Kristo po, anointed one, Diyos. Ang binuhay po niya, Diyos. Hindi po kaya ito ng anumang kapangyarihan. Ngunit ang kapangyarihan na ito na ginamit niya para buhayin si Kristo ay pinamana niya sa atin. Ulitin ko po. Ang kapangyarihan ng Diyos na tanging kapangyarihan na makakabuhay kay Kristo mula sa patay ay ipinamana, ibinigay niya sa atin. Kung ang bubuhayin natin ay hindi Kristo, ngunit ang kapangyarihan na minana natin na pinakamataas na kapangyarihan na siyang bumuhay kay Kristo at may patay sa harapan mo, may sakit sa harapan mo, mas mataas ba ang katauhan nila kay Kristo? Ang kamatayan ba ng taong yan mas mataas kaysa kamatayan ni Kristo na Diyos? Sabi, hindi na mamatay ang Diyos yan, no? Namatay si Kristo eh. Hindi ka pa pwedeng bumangon kasama ni Kristo kung hindi namatay si Kristo. Dahil ang pagtubos ni Kristo, katulad din ng pagtubos ni Jesus, ay pagtubos sa lahat ng Espiritu na kaisa ng Diyos. Ang lahat ng Espiritu na kaisa ng Diyos na pinadalan sa lupa ay nangamatay nung nagkasala si Adan. Kaya bago pa magkasala si Adan, ang ugali ng Diyos, bago siya magsimula, tinatapos na muna niya. Bago pa niya tayo simulan, piliin mula sa kanyang sarili, ipadala dito sa lupa sa pamamagitan ni Adan, namatay na muna ang kordero ng Diyos para tubusin ang mga espiritu na binabaan niya rito at ang espiritu na ito nangamatay ngunit nasa katawan. Ikaw at ako nung pinadala ka rito sa lupa, dumaan ka kay Adan. Binhi tayo ng unang Adan noon. Nung pinanganak ni Adan ang unang niyang anak at lahat ng angkan niya, sila lahat ay patay. Ang espiritu nila patay. Nabubuhay lamang sila sa kaluluwa nila. Living soul. Ngunit walang espiritu. Kaya hindi pwedeng hindi mamatay si Kristo dahil hindi ka pwede bumangon kasama niya. Noong binuhay ng Diyos si Kristo Jesus, at may nagsalita sa atin patungkol sa pagkabuhay muli ni Kristo Jesus, dinala sa ating mabuting balita at sumampalataya tayo sa mabuting balita na yan. Yung sampalataya na yon, kapatid, kapangyarihan ng Diyos upang buhayin mo ang sarili mo kasama ni Kristo. Ulitin ko pa.
ang kapangyarihan ng pananampalataya sa pamamagitan ng mabuting balita na dinala sa atin ng mga nag-share sa atin ay kabahagi ng kapangyarihan ng Diyos na ginamit niya para buhayin si Kristo. Kaya nabuhay ka rin, kapatid. Kamangha-mangha, mahirap ko minsan unawain. Ngunit, nagtrabaho ang pananampalataya sa pamamagitan ng pakinig mo ng mabuting balita. Kaya nabuhay mo ang sarili mo, ang tunay mong katauhan ng Espiritu, kasama ni Kristo. Kaya mga namamahagi ng salita ng Diyos, kapatid, mabuting balita, bumubuhay po sila ng patay. Itong pinakamagandang pagkabuhay muli. Ang mabuhay tayong muli dahil namatay tayo kasama ni Kristo sa krus, katawan. Namatay tayo kasama ni Adan nung nagkasala siya. Kaya noong nabahagian tayo ng divine influence, ng grasya, sa pamamagitan ng mabuting balita na binigay sa atin, you are saved by grace. Opo. Naligtas tayo. Ang ligtas na sinasabing niyong kapatid, hindi ka na tuluyang patay. We are saved by grace. Nakalagay sa chapter 2 ng Efeso. Through faith, niligtas tayo ng divine, banal na pagkahawa sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa mabuting balita na dinala sa atin. Noong umandar ang grace, divine influence, umandar ang pananampalataya, sino nagpaandar? Ang Diyos o ikaw? Nung namatay si Jesus sa krus, kapatid, doon naganap ang exchange. Inaalok itong kapangyarihan na ginamit ng Diyos para buhayin si Kristo Jesus. Inaalok sa atin. At nung tinanggap natin sa pamamagitan ng mabuting balita, kapatid, ang kapangyarihan na ginamit ng Diyos para buhayin ang anak niya na nasa atin, umandar. Binuhay natin ang ating sarili kasama ni Kristo. Tinaniman tayo ng Diyos, baka hindi natin alam, sa pamamagitan ng mabuting balita. Kaya bumangon tayo kasama ni Kristo. Sino ang nagdala sa atin ng mabuting balita? Kaya gaano kaganda ang mga humahayo nagdadala ng mabuting balita. Ngayon, bumangon na tayo kasama ni Kristo. Dahil may nag-preach sa atin, nag-share sa atin. Nung bumangon na tayo kasama ni Kristo, at tunay na tayo bumangon, hindi po pwede na hindi natin ihakbang ang ating mga paa para ibahagi ang kapangyarihan na ito. Para sila mismo bubuhay ng kanilang sarili sa pamamagitan ng hawa ng banal na Diyos. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, siya ay sumampalataya. Kaya nagsabi siya sa Roma 10:9, tinatanggap ko si Kristo na aking Panginoon. Sumasampalataya ako na siya'y binuhay ng Ama mula sa patay. Yung sinasabi sumasampalataya ka, nagtatrabaho itong pinamana ng Diyos sa lahat ng tao. Kapangyarihan para buhayin si Kristo Jesus. Ngayon, buhay ka na kasama ni Kristo. Kaisa ka na ni Kristo.
Kung ang sarili mong patay ay binuhay mo, at ang pagkabuhay na yun kasama sa pagkabuhay mo sa buhay mong Kristo ngayon, hindi ba mas madali ang bumuhay ng tao lamang na patay? Hindi ba mas madali pagalingin lamang ang may sakit? Isip-isipin natin. Medyo malalim, mind-boggling. Ngunit tingnan mo kung sino bumuhay sa iyo kasama ni Kristo Jesus. Sa Colossus sabi niya, ngunit bumangon na tayo kasama ni Kristo. Sino nagpabangon sa iyo? Oo, ang Diyos. Totoo ang Diyos. Ang nagligtas sa atin, totoo. Ngunit sino nagdeklara, kapatid? Sino may kapangyarihan sa kamatayan at buhay sa lupa? Sino? Kaya hindi alam ng maraming nag-evangelize kung gaano ka makapangyarihan ang kanilang mga dila. Gaano kaganda ang kanilang mga lakad. Hallelujah. Para may bahagi ang kapangyarihan ng Diyos. Sa pamamagitan ng mabuting balita para umandar sa Kanya ang pinamana ng Diyos na kapangyarihan na bumuhay kay Kristo upang buhayin niya ang sarili niya. Buhay Diyos ang binuhay niya. Ikaw at ako, espiritu na patay. Ngunit may nagdala ng mabuting balita sa iyo at sa akin. Nakinig tayo. Nung narinig natin, umandar ang kapangyarihan ng mabuting balita at ikaw na espiritu na Diyos, kaysa ng Diyos bago palalangin ng sanglibutan. Binuhay mo ang sarili mong tunay. Diyos ang binuhay mo, kapatid. Ikaw. Bakit? Espiritu ka. Bago palalangin ng sanglibutan. Naroon ka na sa Diyos. Itong Efeso 1, kung mapupunan nyo, nagsimula ito sa verse 1, natural. Dumako ka sa verse 3, verse 4, mapapatunayan mo sinabi ko, nang binuhay mo ay Diyos, ikaw. Tanging kapangyarihan lamang ng Diyos na bumuhay kay Kristo Jesus ang makakabuhay sa iyo. Ngunit ang kapangyarihan na yan ay dumaan sa iyo at sa akin. Hindi mangyayari yan kung hindi mo dineklara. Ngayon buhay ka na. Ang tunay na ikaw, nakaisa ng Diyos bago palalangin ang sanglibutan, buhay na. May problema ka ba sa sakit, kamatayan? Sarili mo mismong Diyos, binuhay mo. Kasama ni Kristo. Pagbulay-bulayan niyo po, ha? Mamaya, tanungan kayo. Father Almighty, salamat po sa nuggets mo. Kamangha-mangha. Hindi alam ng marami na hindi mo magagawa ito sa mundo kung wala ka sa iyong buto at laman. Kung ang buto at laman mo sa mundo ay hindi nahayag ang buhay mo, hindi nahayag ang kaluwalhatian at kapangyarihan mo, at hindi kami maririnig ng mga patay upang buhayin din nila ang kanilang sarili kasama ni Kristo. Ama, salamat sa karunungan na ito. We bless you. We thank you for your love. Salamat, Holy Spirit, sa paggabay sa amin sa katotohanan na ito. Sa mga nakikinig, Ama, buhayin mo salita na ito. Marahil ang iba sa kanila hindi pa naunawaan kung gaano sila ka makapangyarihan.
Paunawa mo lalo sa kanila, sa kanilang level hanggang sa umangat sila sa level ng sukat ng kapuspusan ni Kristo Jesus na aming buhay. Kung gaano kamangha-mangha ang mga butot laman mo. Gaano kamangha-mangha na kami butot laman mo bago pa mangyari ito. Nung narinig namin ang salita mo, na buhay ang banal na pagkahawa mo sa amin, ang aming pananampalataya, kaya binuhay namin mismo ang aming tunay na sarili nung kami nagdeklara sa mundong ito. Gaano ka makapangyarihan, sinabi mo, kamatayan at buhay, nasa kapangyarihan ng aming mga dila. Salamat, Ama, at umaangat ang aming pagkakaunawa sa aming sarili. We bless you because you are our DNA. Sa aming katuwiran, si Jesucristo ng Nazareth na anak ng tao. Amen. Hallelujah. You are blessed, guys. Thank you, angels of God. Pagbulay-bulayan yung sinabi natin, ha? Mamaya, linawin natin sa chat. See you. May trabaho tayo. Okay. Good morning. You are blessed. You are blessed.